Mga ka-Republic, galing ang Hinebra sa 4-game winning streak at haharapin nila mamaya ang Titan Ultra. Hindi pa rin dapat magkumpiyansa ang mga mag-aalak dahil papalaot sila sa laban ng di kasama ang kanilang Tower of Power na si Japet Aguilar. Tulad sa Blackwater, maaari rin silang pahirapan ng Giant Tricer sa sagupaan nila mamaya. Kumbaga, malapit na rin sa pagkalunod ang mga bataan ni Coach Renzi Bahar, ngunit yung ganitong pupunan ang delikadong kalaban. Naka-confine pa rin sa ospital si Japet Aguilar. Sino sa mga Hinebra Bigs ang mag-i-step up upang puna ng pagkawala ng 39 years old na Ateneo Prada? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na i-subscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, malapit na rin sa pagkalunod ang Titan Ultra, ngunit hindi pwedeng magpetiks-petiks ang Barangay Hinebra. Sobrang importante pa rin sa mga bataan ni Tincone na manalo mamaya upang patuloy na maging matibay ang pwesto nila sa itaas ng team standings. Dati silang kasukob ng NLEX sa number 2, ngunit sa panalo kagabi ng Road Warriors kontra sa bumubulusok na Terra Firma, umangat sa solo second ang mga ito sa record na 7-2, samantalang 6-2 naman ang Gin Kings. Pagkatapos ng pahirapang laban na ibinigay sa kanila ng Blackwater Biyernes ng gabi, alam ni Tincone, delikadong kalaban din ang Titan Ultra. Kung may Robert Opshaw at Cedric Berfield ang bossing, may Michael Gilmore at Joshua Munson naman ang Giant Tricers na maaaring sumurpresa sa Gin Kings. High volume scorer si Joshua Munson, nakasulukuyang 7th in the league. Sa huling laban kontra SMB ay umiskor siya ng 29 points at 25 points naman laban sa Blackwater. Samantalang 6th in the league naman si Michael Gilmore with his 25.5 points per game. Nakalalamang si Justin Brownlee in terms of scoring dahil may 32.6 PPG ang Hinebra import. Pero pagdating sa rebounding ay lamang ng malaki si Gilmore with 14.6 RPG. 81.1 lang ang average rebound ni JB. Ngunit kahit sinong team ang nakakaharap ng mga mag-aalak ay laging nakikita ang malaking impact ng Hinebra resident import. Madalas ay sa kanya nang gagaling ang mga crucial shots or assist kapag nasa panganib ang kupunan. Gaya nga po ng mga napaulat, sa laro mamaya ay hindi masasamahan ni Japet Aguilar ang Hinebra. Bagamat nasa maayos ng kalagayan, ay naka-confine pa rin siya sa ospital. Magiging malaking kawalan siya. In his absence ay mabubungi ang frontline ng mga mag-aalak na posibleng samantalahin ni Michael Gilmore. Mas maraming rebound ay mas maraming ball possessions at pagkakataong makapuntos. Ito na kaya ang tamang pagkakataon para pakawalan ang bagong Hinebra bigman na si Ken Marcarino? Kamakailan ay sinabi nga ni Tincone na magdadagdag ng height sa kanilang frontline ang 6'8" center power forward. Ngunit hindi pa ito nagdi-debut para sa mga mag-aalak. Depende pa rin kay CTC kung isasabak na niya ito sa isang laban na importante ng laro mamaya. Ano't anuman, maganda naman ang performance ni Troy Rosario, Norbert Torres at Isaac Go. Although nahirapan talaga sila laban kay Robert Opshaw ng Blackwater, but in the end ay nakuha rin nila ang panalo at si Troy Rosario ang napiling best player of the game. Inaasahan ng mga Hinebra fans na muling makakahanap ng paraan si Tincone para pigilan ang 6'10" import ng Titan Ultra. Bukod kina Michael Gilmore at Joshua Munson, inaasahang gagamitin ni Coach Renzi Bahar si Cade Flores para tauhan si Justin Brownlee. Medyo pisikal maglaro si Flores at posibleng maging problema ito ni JB sa umpisa, pero gaya ng madalas kapag nasukat na ni Brownlee ang depensa ng kanyang gwardya, nakagagawa na siya ng paraan para iwanan ito. Kung ang Hinebra ay magbabato ng help defender kay Michael Gilmore, asahang mag-i-employ din ng switching defense ang Titan Ultra upang abalahin ang galaw ni Justin Brownlee. Kapit na sa patalim ang Blackwater. Kung gusto pa nilang mabuhay para sa conference na ito, kailangan nilang manalo. Ngunit ang Hinebra ay maglalaro ring may taglay na sense of urgency. Dahil ang pagkatalo sa laro mamaya ay maglalaglag sa kanila mula sa top position
papuntang middle position kung saan ay nagkukumpul-kumpul ang mga kupunang nagnanais ding makakuha ng twice to beat bonus. Kailangang manalo ng Ginebra upang hindi mawala ng saysay ang 4-game winning streak na kanilang inilista. Kung mananalo ang Gin Kings mamaya, muli silang susukob sa number 2 kasama ang NLEX. Samantala, lalo pang tumibay ang hawak ng rain or shine sa number 1 position ng team standings pagkatapos madapain ang Magnolia kagabi 91-82. Mainit ang simula ng Magnolia sa likod ng magandang laro ni na Save Lucero at import na si Clint Chapman. Lamang ng 5 puntos ang hotshots sa pagtatapos ng first quarter 25-20. Medyo maalat ang shooting ng mga bataan ni Coach Xiang Giao sa umpisa. Ngunit naginit na ang fast-paced offense ng Elasto Painters pagsapit ng ikatlong kanto. Naagaw na nila ang lamang sa pagtatapos ng third frame 66-62. Mahigit 1 minuto ang natitira sa fourth quarter, leading ang ROS 87-80 nang iposterize ni Jalen Johnson si Save Lucero sa isang emphatic dunk na nasundan ng signature dance ng ROS import. Nag-time out ang Magnolia. At sa dead ball situation sa may center court ay kinumpronta ni Magnolia team consultant Eric Arijola si Jalen Johnson. Mabilis ang naging aksyon ni Coach Xiang Giao, pumagitna siya at nagkasagutan sila ni Eric Arijola. Parihong natawagan ng technical ang dalawang team official. Ipinagtanggol ko lang ang player ko, katwiran ni CYG. Bakit niya ini-intimidate ang player ko? Tama naman. Walang pakialam si Eric Arijola kung napostirize man ang kanilang player at nag-celebrate si Johnson pagkatapos. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.